Breaking news ba ito mga kababayan ko? Senador Marcoleta, nabugbog ang impakta. Mga kababayan, merong pasabog ang ating kapatid na Rodante Marcoleta. Dito po, Marcoleta at Estrada, tila makakadalo sa impeachment trial ni Inday Sara. Dito mga kababayan, merong pasabog si Gatchalian. Nako po mga kababayan, iiyak na si Tito Soto dito. Iiyak na si Bendalo at si Pinky. Natataranta na sila. Kaya dito mga kababayan, sa kabilang dako, si Auntie Claire nabugbog. Dahil nga mukhang impakta na. Ito po ang pasabog ni Amy Marcos. Pakinggan po natin bago natin napakita itong pasabog ng Net25. Ito po. Nako, magugulat kayo. Nagkaigit-igit mga kababayan na banatan na sampal. Nako po, kakahiya ito. Siyempre, racket-racket kasi ang alam nito mga kababayan. Roma racket din. Mga kabola, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ngayon, hindi na masagot-sagot ng maayos ang mga tanong sa kanya ng mga reporter. Ito po. Maiksi lang ito. Pang-good vibes ba? Panoorin nyo. Gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense nga Common ni. sense nga. Kupal. Literal na nakaigit si Auntie Claire. Yawa. Yawa. Hindi niya alam kung paano sagutin. Yawa. Ano naman ang relevance ng pagpapalipad ng rocket sa nangyayari sa Pilipinas? Diba? Yari. Ano ang mapapala natin? Yari na. Nagkaigit-igit. Kaya tumatawa yung mga congressman sa kanilang party-party. Dahil hindi nila ini-expect na isasama ni BBM yung kwentong racket. Igit-igit pala to. Sino man ang nag-isip na yan na isama ang kwentong racket sa sona ng Pangulong Marcos, mag-resign ka na. Visit, no? Yan ang pinakamalaking katatawanan sa administrasyon na ito. Hindi lang kayo nagmumukhang mga tanga. Mga bayot pa. Nagmumukha talaga kayo mga kengkoy. Sayang ang bayot. Alam nyo mga kababayan, totoo ito. Hindi lang sila nagmumukhang tanga, nagmumukhang mga gago pa. Di ba mga kengkoy? Hindi lang nagmumukhang tanga, nagmumukhang kengkoy pa ang mga ito. Puro pang boboraot ang ginagawa. Ito pa. May nasagap pa tayong balita dito. Sayang ang bayot. Tignan nyo. Ito. Totoo ba itong ginawang pulutan ang racket na kwento ni Marcos ng mga kongresista na kanyang mga kaalyado? Sayang ang bayot. Pagkatapos kasi ng SONA, nagkaroon ng party-party sa Sky Lounge ng Soler Resort. Wow! Sino mga nandoon? Siyempre yung mga kongresista. Anong pinag-usapan nila? Yung racket ni Marcos. Ay, bayot. Ito kasi yung storya, ha? Ayon sa aking nakalap na impormasyon, binigyan pala itong mga congressman ng 2.5 million bago mag-SONA para ma-insure yung kanilang pagdalo. At 2.5 pagkatapos ng SONA. Ay, ang tindi, ano? Dadalo, may 2.5 million ka pa. Tapos meron pang bonus na ibibigay. Naku, mga bayot talaga. Grabing pagnanakaw ito, mga kababayan ko. Oh, paldo na naman sila. Ngayon, Hindi. di nag-party na sila doon.
Pero ang matindi ang pinag-usapan, yung racket ni Marcos. Nako po. Tindi ng racket. Pinagtatawanan ng mga congressman. Ang sabi nila, saan nanggaling yung racket na yun? Visit, ano? Yun ang kinatago-tago daw ni Marcos sa kanyang zona. Aba, o ngayon, ito pa yung kwento. Yung aking idol na si Representative Ronaldo V. Puno ng Antipolo ay mukhang, eto chismis tatanggalin bilang Deputy Speaker dahil daw yung NUP hindi nag-participate sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aba, mukhang nangangamoy away ito. Nangangamoy away ito. Hindi umaatras si Puno sa ganyang mga challenge. Tingnan natin kung ano mangyayari Pero ito yung matindi. Meron palang na ospital na hindi naka-attend sa zona. Aba, tinanggalan ng chairmanship ng committee. Dahil daw hindi nag-attend. Ay, naku po. Paano mag-a-attend? Nasa ospital. Grabe, no? Sobra na talaga ang pamahalaan ni Marcos. Wala nang rason, basta sila lang ang pagbigyan at sila lang ang makapangyarihan. Mga kababayan, eto lang yun. Parang babalik tayo sa dating Marcos, yung tatay, na kukunti lang ang taong pinapaboran, kukunting tao lang ang bibigyan, mahahawakan na ang buong bayan. Sayang ang bayot! O, ayan, mga kababayan ko. Yan ang katotohanan dito. So, eto na. Dito na tayo sa main topic. Si Senador Marcoleta may pasabog po. Ito po. Sa kabila ng kahilingan na mapayagan sila na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pa silang natatanggap na formal na request mula sa panig nila Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada ukol dito. Wala namang formal request sa Senate, so sa akin wala namang formal request. It's a conversation na lumalabas sa iba't ibang fora, but formally wala naman ako. It has to be written. Yeah. But naririnig lang natin. Gayunman kinumpirma ng Senate President na mayroong sulat para sa kanya, ngunit walang nakasaad dito tungkol sa kung papaanong paraan sila maaaring makabahagi sa impeachment trial. Yes, may letter siya address sa akin, but wala naman explicit doon na nakasulat na request for formal request kung paano siya magpa-participate. Wala naman ganun. So, ang kanyang letter is about his opinion on the presiding officer as well as yung opinion niya doon sa 16 votes. Bunsod nito, sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa sila nakagagawa ng aksyon o kahit tugon sa usaping ito. Muli niyang binigyang diin na kung suspendido ang isang senador ay hindi talaga siya maaaring makapag-participate sa trial. Aniya, kaakibat ng suspensyon bilang senador. Ang iba pang trabaho nito katulad ng pagiging senator judge. Samantala para kay Senator Amy Marcos, sana ay mapayagan ang kanilang mga kasamahan sa minority na makadalo kahit virtual man lang habang sila ay nasa bilangguan. Ayun nga ang kinukulit namin kasi mahalaga sa amin na kasama sila. Parang hindi pa nasisentensya, hindi pa klaro. Okay? Sa ngayon, maging ang mismong Senate Impeachment Court ay wala pang inilalabas na detalye kaugnay ng issue. Ayan, mga kababayan ko, pinamumunuan ng mga buhaya kasi at mga ngagba Diba? Ano pa nga asahan natin dito? O eto na yung pasabog ni Senador Marcoleta. Dito sa Net25, magugulat kayo dito. Mga kababayan, ngayon lang po ito. Kakapasok lang ng balita. Naku po, ano kaya ito? Pakinggan po natin.
Nag-file po siya ng Senate Resolution number 537. Ano nilalaman? 537? Ano ba yung baril? 357 Oh, yun. baligtad lang. 357. Senate Resolution number 537. Ito naman ay tumatawag para sa isang formal inquiry Yan. para i-review at iimbestigahan ang palisiya o mga patakaran ng IPIRA law sa mga utility companies tungkol sa pagpapasa o paniningil ng systems losses. Yan. Imbestigahan. Oo. Tama yan, pag-aaralan. Nako. Paano ba yung pinapasa? Magkano? Oo. At Senate Bill number 2340, ito naman, Jen, di ba may systems loss? Oo. Di ba yung systems loss, kasama yan sa babayaran ng kuryente? Nasa bill mo yan buwan-buwan. So kasama yan sa may pinapataw na 12% value added tax. Oo. Kaya sa kanyang panukala, hindi. Systems loss, lalagyan mo pa ng VAT. Tanggalin ng 12% VAT ng systems loss. Senate Bill 2340. Hindi, bakit tatanggal mo yung VAT? Hindi, ang sabi ng Pangulo with demand. Totally scrap yan. Ito para mabilis. Oo. Kasi yung kanya, pag-aralan mo na. Senate Resolution 537. Wala. Pag-aralan mo na kung paano tatanggalin yung systems loss. Tutol ako dyan. So habang yan, habang pinag-aaralan yan, Oo. tanggalin muna natin yung 12% VAT para Tutol ako. makagaan-gaan sa mga consumer. Tutol ako dyan. Bakit? Kung ako yan, ipatatawag ko kagad yung chairman ng ERC at saka si Secretary Sharon Garin. Ang utos ng Pangulo, alisin yan. Paano alisin? Anong iimbestigahan? Ba't iimbestigahan mo pa? Ano yan? Pag ganyan iimbestigahan mo, para may negosasyon ka pa? Mayroon ka pang paraan para maglabi pa yung mga nasa likod niyan? So gusto mo, tanungin na kagad. Tanungin, paano? Tapos, gawin na natin kagad. Gawin na natin, yun ang Huwag ano. nang yung Senate Resolution 537. Walang Matagal to di ba? kataran. Eto. Gusto mo yan, pagbibigyan kita. Oo, sige. Nangyari na yan. Na ano, tinanggal kagad? Na pinag-usapan na at meron ng panukala para kung paano tatanggalin. Alam mo ba kung kailan nangyari yan? Kailan na ipanukalat? Kailan na nangyari yan? Noong Abril. This year? April, May, June, July. 3 months bago mag-SONA, napag-usapan na yan. Gusto mo mapanood yung pag-uusap? Sige nga. Tingnan nga. Anong katotohanan yan? Play natin. May ebidensya tayo eh. Play Anong natin. resibo? Play. Yung system loss naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system loss, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun. Pero pwede ko nang pagbigyan . Pero yun pong yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers . So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag yung non-technical po . Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical . O dito mga kababayan, lahat po ng sinasabi ni The Junior dito na tanggalin po yung IPIRA at yung systems loss, inangkin po ninakaw yung batas ni Marcoleta. At si Tuplok mga kababayan, ito raw yung kanyang priority. Kine-credit grabber nila mga kababayan, sinasabi na ni Marcoleta noon pa. Ayan nandyan yung resibo. Ngayon mga kababayan, pati yung mga project ng Davao, ninanakaw nila. Pati itong panukala ni Marcoleta na batas, ninanakaw din nila, kine-credit grabber nila. Mamaya ipapakita natin si Tuplok naggagaling-galingan. Ito raw yung kanyang magiging legasiya. Naku po, totoo kaya ito? Check natin. Ninakaw na nila yung batas ni Marcoleta. Credit grabber nga ang mga ito. Yung Philippine rates, ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente.
Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Attorney San Juan. Ayan ang matindi, mga kababayan ko. Diba, batas na ni Marcoleta, ninakaw nila eh. Diba? Mga bendalo talaga, no? Okay lang naman, mga kababayan eh, pero sabihin nyo yung pangalan kung sino may akda. Naku po. Ayan. Oo. Si Attorney Francis Juan yun. Oo, saan yan? Sa ERC. Saan chairman nga ng ERC? Ay, then, yung gusto mong mangyari ngayon, Oo. naganap na. Tapos na. Ayun pala. Late na yung sinasabi nila na iimbestigahan pa yan. Oo, pag-aaralan pa. At hindi lang yun. Oo. Nakapile na nga yung Senate Bill 2131 eh. 2131. Sino naman ang nagpanukala niyan? Si Senator Marcoleta. Ayun na. Yun ang sinasabi natin pala. Ipinali nga ito, Mayo eh. This year. Oo, pagka... nung nakaraang pang SONA. Ngayong taon na ito. Oo. Ay, pero yung kasing systems loss, nabanggit na rin ng Pangulong Bongbong yan, 2025 SONA eh. Nakaraan. Alam ko, parang nabanggit na rin niya yan eh. Bakit hindi umuusad ang panukalang ito? Dito sa panukala, Jen, di ba yung binabanggit kanina, mayroong technical systems loss at non-technical. Ibig sabihin ng technical, di ba pagka meron kang mula kuryente, dadalhin sa bahay mo. So, may singaw daw yun eh. Dadaan sa kable. Sa kable. Natural, yung pagdaan, may nawawalang kuryente. May singaw nga raw. Gano'n pa, paano sumisingaw yung kuryente? So, yun lang yung sisingilin. Alam mo ba kung ilang porsyento yan? Magkano yung singaw na yun? 1% lang. Ganon. Ang ibig sabihin dito, ang gustong tanggalin ni Senador Marcoleta, 99% ng systems loss, halos wala rin matitira. Parang tinanggal mo rin. Yung nakaw, yung jumper, yung kung ano-ano. Basta yung hindi naman kasalanan nung may-ari. Yun na nga, yun. So, ibig sabihin, bukod sa 1%, 99%, tatanggalin na. Dito sa Senate Bill 2131. Yun ang malinaw pala naman eh. Meron na. At saka amendments nung IPIRA law, di ba? Meron din siyang Senate Bill tungkol dyan. Dalawa. 10 yan. Tawag niya Senador Marcoleta. 10 power bill yan eh, di ba? Kaya ibig sabihin nito, Jen, ano itong ipinail ni Senador Erwin Tulfo? Nako. Bakit noon may Senate Bill na matagal na nakapile ay hindi naman inaaksyonan, di ba? Yun. Hindi nga kinakalendaryo eh. O dito mga kababayan, tila ninanakaw nila ang panukalang batas si Senador Marcoleta. Mga bobo! Di ba mga kababayan ko? Ngayon mga kababayan, ninanakaw na nila yung project ni Senador Marcoleta. Parang yung mga project ni PRRD sa Davao, ninanakaw din. Nako po mga kababayan, ganito na ang mga ito. Wala kasi silang maisip na maganda mga kababayan, hinaharang nila yung batas ni Marcoleta para pababain ang singil sa kuryente. Ngayong nakakulong na siya, sila na ang may akda. Totoo kaya ito? Ninanakaw na nila, credit grabber na ito. Ito pang pasabog ng Net 25. Ayun nyo, kasi tataka nga, di ba ang panawagan ng Senador pagalawin nyo man lang, ipakalendaryo nyo lang itong mga panukala ko. Ngayon, parang iba nga, binabas pa si Senador Marcoleta dahil sa, yun daw, 2,000 pesos na pinahako sa kuryente. Sabi ni Senador Marcoleta, wag na tayong 2,000. 200 na kilowatt, 200 kilowatt per hour monthly. Yun ang i-exempt natin. Wala na kayong babayaran, basta 200 kilowatt per hour pababa. Napapatakan nyo yan, 2,400 more or less. Saan kukunin na pambayad? Doon na niya sa mga ayuda. Kasi yung ayuda natin, almost 200 billion. Doon ilalagay. Pero ito daw niya, mga almost 100 billion lang, check pa na nakarating sa mga wala pa nagpapogi. Diretsa pa, Diretsa pa sa mga nangangailangan. Eto pa, Jen. Anong taon na ngayon? 2026. 2026. Okay. Ibig bang sabihin, ngayon lang na-realize ng gobyerno na kailangan tanggalin ng systems loss?
Ang IPIRA law, Nelson, ay naipasa 2021. 2001 o 2002. Kaya ang IPIRA law ay 20 taon na pong umiiral. Oo. At ngayon, after 20 years, na-realize natin mukhang hindi na akma sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya dapat talagang i-amend na. At hindi napakinabangan ang nilalaman ng IPIRA law. Kaya nga, nung bang banggitin ng Pangulo yung systems lost sa SONA ngayong 2026, sincero kaya siya yan na talagang nararamdaman niya ang... Dapat. Ano sa tingin mo? Dapat sincero siya. Ibig bang sabihin talagang nagmamalasakit sila sa taong bayan? Palakpakan pa naka-standing ovation Nagtayuan ang lahat ng mga mababatas. Eto naman ang tanong. So 2026 ngayon, kung kayo ay sincero na tanggalin ang systems loss, bakit yung House Bill number 160 na nakapile noong pang June 30, 2022, 4 years ago, ay hindi naman hindi umusad sa Kongreso. Sino nagpanukala niyan? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun lang. At nakapaloob dyan, yun ang pagtanggal sa systems loss, kasabay din ang pagtanggal sa BAT. Senador Erwin Tulfo, gwapo na naman kayo, hindi na kailangan magpagwapo, sir. Ayun na lang, yun ang na, problema, tayo. yung nga, nag-file siya, may una nang nag-file. At ito, kung talagang sincere kayo, dapat pinausad nyo sa Congress tong bill na ito, di ba? Anong ginawa natin sa loob ng 4 na taon? Ang tawag dyan, Nelson, ay credit grabber Kita nyo, ninakaw po mga credit grabber. Nako, Erwin Tuplok. Ito po, tingnan nyo Ipapakita po tayo. Ito yung sinasabi ni Erwin Tuplok. Nako, siya daw may akda. Ito yung nasa komento sila daw yung magpapanukala. Nako po, mga kababayan. Hindi man lang sinabi na batas si Marcoleta ito. Ganda ng Senate Committee on Energy sa kanilang pagdinig ngayong araw. Agad tinalakay nga rito sa Senado yung ilang panukala na inaasahang magpapababa sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation address na alisin na yung systems loss dito sa electricity bill ng mga consumer. 2 araw matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pababain ang singil sa kuryente, nagsimula kaninang umaga ang pagdinig ng Senate Committee on Energy upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ito. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo, pag-aaralan nila kung paano gagawin ito nang hindi naman nagkokompromiso ang operasyon ng mga power distributor. Narinig naman po natin sa SONA po ng Pangulo at isa sa mga prioridad na ikinasa sa lalong madaling panahon ang pagtanggal o pagbaba sa systems loss na sinisingil sa ating mga consumers. Sa akin, mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ito po yung gusto po ng Pangulo. Mga kababayan, hindi nila sinasabi na batas na ni Marcoleta ito, meron na. May nag-akda na dyan, hindi nyo ginagalaw. Tapos ngayon nakakulong na, ninanakaw nyo ang kanyang panukala, mga bobo. Mga impact tita, impact toto. Yan ang sabi ni Manang Aimee, may impacto, may impact tita sa palasyo, may alagang impacto, impact tita. Si Dayunyor sa palasyo. Diba yan yung pasabog niya kaya nag-iiyak siya declare. Dito naman mga kababayan, ninakaw ang panukala ni Marcoleta. Naku po. Also understand that this has repercussions not only to government revenue but also to the power industry as a whole. Gate ni Senator Tulfo na mayroong nakapaloob sa systems loss na hindi dapat ipasa sa mga consumer, gaya na lang ng non-technical losses na dulot ng jumpers, pilferage at illegal connections na inihalin tulad niya sa isang tindahan na pinagbabayad ang customer para sa shoplifting o pagnanakaw ng empleyado. Samantala, dumalo rin sa nasabing pagdinig ang chairman ng Committee on Finance na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Iginiit niya na hindi dapat bayaran ng ordinaryo
ordinaryong mamamayan ang mga pagkalugi na bunga ng lumang infrastructure o kawalan ng kausayan sa operasyon ng mga kumpanya. Mataas po ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng kuryente. Lahat tayo umaaray na, no? Nitong mga huling buwan dahil sa electric bills natin. But consumers faithfully pay for every kilowatt hour of electricity they consume. They should not be made to pay for losses arising from outdated infrastructure or operational inefficiency that are entirely beyond their control. Una nang nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa planong pagtatanggal ng systems loss charge sa electricity bill para sa kapakanan ng mga customer. Samantala, tiniyak ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manny Pangilinan na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan sa planong ito. Gayunman, kinwestiyon niya kung sino ang sasagot sa gastos kapag tuluyang inalis ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy itong pagdinig ng Senate Committee on Energy at ipinaliwanag na dito sa nasabing pagdinig ng Energy Regulatory Commission kung ano-ano yung mga charges na naka-breakdown doon sa mga electricity bill ng mga customers at kung ano itong mga sinisingil nga. At binanggit din kanina sa nasabing pagdinig or tinatalakay dito sa nasabing hearing kung ano yung pwedeng magawa ng pamahalaan kapag inalis itong systems loss para hindi rin naman maapektuhan yung operations ng mga distribution utilities. So ayan. Ayan mga kababayan ko, di kunin nyo sa mga ayu-ayudan yung mga impaktita kayo. Ganun lang kasimple. Sinabi na ni Marcoleta yan. May batas na dyan. 10 batas si Marcoleta para pababain ng kuryente ng mga Pilipino, mga hestas, barabas. Sayang ang bayot. Mga kababayan ko, may sinasabi si Malupiton ito, tingnan nyo ha. May sinasabi si Malupiton dito, ito, tingnan nyo ha. Magugulat po kayo, may kasabihan dyan ni si Malupiton. Tingnan natin ha. Anong masasabi sa mga kupal na yan? Yung mga impaktita, yung mga buhaya, yung mga magnanakaw at credit grabber. Panukala na ni Marcoleta, ninanakaw nyo? Itong sabi ng Malupiton. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Ayan. Tama. Yan ang tawag sa inyo. Tama. Kupal ba kayo? Mga kupal? Yan yung sinasabi natin eh. Diba, kinukupal nyo ang mga tao, kinukupal nyo pa si Senador Marcoleta. Pagkatapos yung ipakulong, yung kanyang batas na panukalan niya, ang tagal na po. Diba mga kaba, ang tagal ng panukalan ni Marcoleta ngayon na nakawin nyo, mga hestas balasubas kayo. Ano masasabi nyo? Diba? Sinabi na ni Marcoleta yan, tapos nanakawin nyo. Basahin nyo yung 10 panukalan ni Marcoleta, mag-i-imbis na ba kayo? Iimbestigahan pa? Nandyan na ngayon batas si Marcoleta? Hestas barabas! Kinigigil nyo ko. Diba? Yan lamang po mga kababayan at shout out sa inyong lahat. Palike at pa-share ang video ito. Subscribe nyo ang ating YouTube channel at yung FB natin. I-follow nyo rin po ako mga kababayan. Ito po yung FB natin. I-follow nyo po. The Wonders Philippines. Ayan po mga kababayan. Yan. Ang mga pinupost lang po natin dyan, yung mga pictures lang po. Yung mga, ito, kung makikita nyo po. Ito yung FB natin. Ayan. Okay? So, yung ano naman natin mga kababayan, i-like at i-share nyo po ito. Ito po. Yung ating channel po. Ito po. The Wonders Philippines. Ito. I-like nyo po, i-click nyo yung notification bell para po pag sa tuwing mag-upload po tayo, makikita nyo po agad. Ayan po, yan no. I-click nyo po yung i-like nyo po yung video ha. Yung i-subscribe nyo po ako, okay? Or mag-join rin kayo sa ating community.
join button para naman makatuloy-tuloy po tayo sa mga ginagawa nating content. Okay? Salamat po na marami. Mabuhay po.